mahilig mag-cellphone. Sa banyo ng Malamba-Laguna, may isang batang mahilig sa gadget. Ang kanyang pangalan ay Gabriel. Siya ay 7 taong gulang. Lumaki si Gabriel sa isang mayamang pamilya. Kaya lahat ng gustuhin nito ay agad niyang nakukuha. Magmula nang siya ay ibili ng cellphone ng kanyang mga magulang, halos lahat ng oras ay nilalaan niya rito. Dito napabayaan na ni Gabriel ang kanyang pag-aaral. Tanging cellphone na lang ang kanyang pinagtutuunan ng pansin. Niyayaya siya ng kanyang mga kalaro na maglaro ay lagi na lang itong sumatanggi. Habang abala si Gabriel sa kanyang cellphone, ay nakita ito ng kanyang ina. Kinuha ng kanyang ina ang cellphone at nagalit naman si Gabriel. Kinagat ni Gabriel ang kamay ng kanyang ina upang mabitawan ang cellphone, sabay tulak at kumaripas ang takbo. Isang diwata na lumabas mula sa cellphone, at ito si Selly. Si Selly ang diwata ng inobasyon na nagbibigay ng parusa sa mga batang hindi marunong magpahalaga. Gabriel, nakalimutan mo ang tunay na koleksyon ng laging bilang parusa, ikaw ay mamumuhay na walang teknolohiya, pera ay walang sa lahat, walang pamilya. Dapat mong matutunan at maunawaan ang lubos ng kahalagahan ng pagkakaroon ng balanse sa paggamit ng teknolohiya at ang tunay na koneksyon sa ibang tao. Isang diwata na lumabas mula sa cellphone, at ito si Selly. Si Selly ang diwata ng inobasyon na nagbibigay ng parusa sa mga batang hindi marunong magpahalaga. Gabriel, nakalimutan mo ang tunay na koleksyon ng laging bilang parusa, ikaw ay mamumuhay na walang teknolohiya, pera ay walang sa lahat, walang pamilya. Dapat mong matutunan at maunawaan ang lubos ng kahalagahan ng pagkakaroon ng balanse sa paggamit ng teknolohiya at ang tunay na koneksyon sa ibang tao. Nawala ang diwata kasama ng pagkamatay ng kanyang gadget na tila sira. Agad na tumakbo si Gabriel papasok sa kanilang bahay para ipakita sa kanyang ina ang nangyari sa kanyang gadget. Ngunit siya ay mas nagulat nang hindi na ito makilala ng kanyang ina. Agad siyang tinulak papalabas ng kanyang ina. Napalakad-lakad si Gabriel at umiiyak dahil sa gutom. Ang araw din siyang naghahanap ng masisilungan para makapagpahinga. Habang naghahanap ng makakain si Gabriel sa mga basurahan ay may dumating na mga batang katulad niya na wala na ring natitirahan. Hoy, hindi mo ba alam kami ang nakapwesto dito? Oo nga, umalis ka. Si Gabriel dahil sa takot at may batang humila sa kanya. Halika, sumama ka sa akin. Huwag kang matakot, mabait ako at ang aking mga magulang. Ako nga para si Angelo. Hindi ako katulad ng mga bata kanina. Napansin ni Gabriel na maliit lamang ito at pinagtagpi-tagpi mga kahoy at sirang yero. Ang ilang linggo, nasanay na din si Gabriel sa estado ng kanyang buhay na meron siya ngayon. Nakikita niya kung paano maging masaya ang pamilya. Nalaman niya na pangarap din ng kanyang kaibigan na at makapagtapos upang matulungan ang pamilya. Dito niya napagtanto na siya ay napakaswerte dahil nakapag-aral siya kasi mayroon silang pera. Nahulog ang kandila mula sa lamesa at umabot sa kortina natin, kaya ang lumaki ang apoy at nasagip ang bahay natin, anak. Daw sa karton na lang sila natutulog. Lalong nagsipag ang magkaibigan ng mga lakal para makaipon ng pera.
Ay ng magkaibigan na mga lakal at pumunta sa paaralan para sumilip sa bintana para matuto kagaya ng ibang bata. Isang gabi, nagpakita muli ang diwata at natuwa ito dahil natutunan na rin sa wakas ni Gabriel na magpahalaga sa mga bagay na meron siya. Gabriel, dahil sa pagbabago ng iyong ipinakita, ibabalik ko ang buhay na meron ka sana. Huwag mo na gawin ang mga ginagawa mo dati. Matuto ka na pahalagahan ang iyong pamilya at pag-aaral. Si Gabriel sa mga sinabi ng diwata at siya ay nagpasalamat. Nais sabihin ni Gabriel sa kanyang kaibigan ang nangyari, ngunit bago pa lamang siya makarating ay nahimatay siya. Na nasa kanya na siyang kwarto. At tinanap niya kaagad ang kanyang magulang. At nakita niya ang mga magulang at niyakap niya ito ng mahigpit. Nagtataka ang kanyang mga magulang dahil sa kinikilos ng kanyang anak. Humingi Gabriel sa kanyang mga magulang. Patawag niya yung Pagtatanghal ng mga puppet. Arawan ni Gabriel at wala siyang ibang hiniling kundi ang tulungan ang kanyang kaibigan. Ang hiling ko lang ay matulungan ang aking kaibigan na si Angelo sa kanyang pamumuhay. Nataka pa ang mga magulang ni Gabriel kung paano nagkakilala ang magkaibigan. Ngunit hindi na lang sila tumanggi dahil alam nila na mabuti ang maidudulot nito. Magkaibigan muli si Gabriel at Angelo at sila ay bumuo ng mga magagandang alaala na hindi na nila makakalimutan.
Aking mga kapwa-bata, tandaan, hindi maganda sa ating sarili ang pagkamahilig sa gadget at dapat nating pahalagahan ang mga bagay na meron tayo. At sulitin na rin natin ang pagkakataon na dyan pa sa tabi natin ang ating mga magulang. Tandaan, maaari silang kunin sa atin anumang oras o araw, anumang minuto. Tandaan, laging nasa huli ang pagsisisi. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Muli, ito nga pala ang kwento ng Group 2.